perfect way ng paggastos? Walang perfect way ng paggastos. There's only practicality and impractical ways of spending money. Dalawa lang yan, practicality at saka hindi practical. Ganun kasimple. Always choose practicality. Ano ba talaga yung mga bagay na kailangan mong gastusan? Kasi tangina, nalilito buong mundo dyan eh. Ba? Ang mga mahirap, nananatiling mahirap kasi unang-una, ang tamad-tamad nang magtrabaho, ang luhu-luhu pa kung kani-kanino pinamimigay yung pera. Yun ang dahilan kung bakit naghihirap ang majority ng mga Pilipino eh. Hindi natin pinag-uusapan dito yung may kamag-anak ang PWD o nanay mo may cancer o may sakit sa pamilya. Hindi natin pinag-uusapan dito yun. Ang pinag-uusapan natin yung tangina, sobrang dami ng JNT na putang ina dumarating sa bahay mo. Yung kasi ang problema eh. Yung kasi yung problema. Diba, putang ina naman nakikita ko sa squatters area yan eh. Yung napakahirap nang hanapin ng lugar mo, pero kabisado na ng JNT kung aling pinto mismo yung kakatukin nila pag si Maria Magdalena yung hinahanap. Maria Magdalena. Tangina, di ba? O, para kayo ng rider. Oo, di ba? Kilala ka na nga ng rider eh. Alam, tangina mo, sa dami ng pinto sa loob ng squatters area, tapos lahat kayo iisa lang ng address kasi Purok 1, block, etc. Tapos isang malaking bloke kayo ron, walang eksaktong address yung lugar nyo, kabisado ka na ng JNT dahil sa dami ng putang inang dinideliver sa bahay nyo. Tapos nagkakanta utang-utang ka ron. Ang simpleng konsepto, sobrang basic eh. Just be practical. Ano ba dapat ang inuuna? Yung pagkain mo. Una yun, number 1, pagkain. Bakit? Pag di ka kumain, mamamatay ka eh. Yung tubig, kahit hindi mo bayaran, ayos lang eh. Maputulang ka, makakahingi ka naman ng tubig sa kapitbahay eh, di ba? Pero unahin mo pagkain. Magkano ba talaga dapat ang ginagastos mo sa pagkain? Kasi yung putang ina 570 ka nga lang isang araw, minimum ka lang isang araw. Tapos kakain pa kayo sa McDo, sa Jollibee, sa Chowking. Tapos 5 kayo, tapos 200 ang kain mo isang pirasong tao. Tapos puta, imagine mo, kung 5 kayong kakain, lalabas kayo, pupunta kayo ng Chowking, tapos 570 ka isang araw. 5 kayong kakain, tapos 200 ang ginastos mo sa pagkain kada tao. Putang ina mo, 1,000 yun ha. 2 araw na paghahanap buhay mo, kinain mo ng 15 minutos. Di ba naisip yung tangina sobrang impractical ng paggastos ng mga tao? Na 570 ka isang araw, nag-aadobong baboy ka, nagsisinigang na baka ka. Wow ha? Wow! Tangina solid. Oo! Okay lang yun, wala ka ng plano, gusto mo lang kumain hanggang mamatay ka. Pero kung may pangarap ka, makakarating ka ba kagad sa pangarap mo kung Jollibee ka kada weekend? Yung totoo. Di ba? May pangarap ka, inaabot mo yung pangarap mo, tapos maya na lang nalulubak ka sa Jollibee. Tangina naman, di ba? Masama hindi weekend overnight. Yun. Hindi lang 6 hours, 12 hours. Ay, naka. Ang problema ng buong mundo ngayon, yung sobrang tinding luho, sobrang tinding katamaran. Yung working smart, na putang inang working smart na yan, na that's a fucking lazy excuse to be lazy. Yung working smart, di ako naniniwala dyan. Pagsabayin mo, yung paniniwala ko. Smart ka na, working hard ka pa. Bakit? Tika mga, ano ba dahilan? Ba't mahirap ang mga Pilipino? Una, ang tamad. Ang tamad. Gusto nila yung trabaho na walang ginagawa, na masaya, tapos malaki yung sweldo. Putang inang yan. Yun ang una, ang tamad. Ang tamad. Tignan mo, sobrang katamaran. Pag Lunes, hindi nagpapasweldo. Ba? Mga employers, hindi nagpapasweldo ng Lunes. Employer, nagpapasweldo ka ng Lunes? Hindi. Ba't hindi nagpapasweldo ng Lunes? Hindi ko alam. Pamahiin. Pero hindi nagpapasweldo ng Lunes. So ano ngayon? Pag tumatak na ngayon ang A15 mo o A30 mo, Lunes, Biyernes pa lang binibigay na sa'yo sweldo mo. Ba? Tignan mo. Pag pumatak ng Biyernes, binigay ang sweldo, absent ang Lunes yan. Bakit? Kasi nagkakaroon emergency. At totoo ba may emergency? Wala. Ano nangyari? Nakipag-inuman ng linggo ng gabi, 2 oras lang ang tulog, tapos ngayon tinatawad pumasok. Diba? Yun ang totoo nangyayari. Wala emergency, wag akong gaguhin. Tangina, Biyernes binigay yung sweldo, Monday may emergency ka? O putang ina mo naman. Ano ba yung totoong emergency? Ba? Naglalakad ka, natapilo ka, balibinti mo, may emergency. Diba? Yung anak mo nasa ospital, may emergency. Diba? Yun ang totoong emergency eh. Pero, totoo bang may emergency talaga pag Monday? Yung totoo. Tignan mo, magtataka ka, ang daming uma-absent ng Lunes. Bakit? Kasi kakatapos lang ng weekend, di pa nila gustong pumasok, tinatamad. Ha? Tapos tignan mo, yung sobrang tindi ng luho ng mga Pilipino na puta, pagkasweldo, ubus agad yung pera. Ubus!
Tangina, walang tira. Ano tira? Pamasahe, ang ganda ting nasusunod na payout. Bakit? Ang daming JNT eh. Di ba? Magtotropa na nga kayo ng putang ina mga rider nyo eh. Diba? Kilala mo na yung rider eh. Bakit? Kasi pag pinagtanong ka rin sa lugar, kilala ka na, o minsan nagagalit ka pa nga kapag ka-delete at sinusuli rin sa, sa supplier yung ano mo eh, diba? Bakit? Kasi hindi mahanap yung address mo nung una. Pero nung nakita na yung address, o di binalik-balikan ka ngayon, okay ka na, happy ka na, diba? Ang problema sa mundo, sobrang luho kasi. Walang practicality ang mundo. Sobra. Alam mo, nothing beats practicality. Nothing beats practicality. Walang kapalit ng practicality. Ang practicality, puta, ultimate yan. Gusto mo umasenso? Ultimate, be practical. Gusto mo maging maayos ang buhay ninyong magjowa o mag-asawa? Ultimately, be practical. Paano practicality? Lahat trabahuhin mo. Lahat, trabahuhin mo. Gusto mo na magandang buhay, trabahuhin mo. Gusto mo na maayos na jowa, trabahuhin mo. Gusto mo na maayos na anak, trabahuhin mo. Gusto mo na maayos na pamilya, trabahuhin mo. Lahat ng gusto mo, trabahuhin mo. Ganon kasimple. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Be practical on every single thing. Wala kang masyadong maraming problema sa buhay. Ganon kasimple. Maraming salamat sa isang pumalaktok. I love you, mama. Mama, no? Mama just killed the man. Utang inag yan. Gusto ko lang anahin, baka dun, yung sinabi mo, baka dun galing yung pamahiin ng nanay ko na bawal na maglabas ng pera tuwing Monday. Di ko alam. Hindi kasi ako naniniwala sa ano eh. Connect sa buhay nun, no? Parang ganun. Medyo Chinese kasi yung nanay ko. Tuwing Hindi ako naniniwala sa ganung pamahiin. Alam mo, kung ako, halimbawa, may building ako at masyado nang mataas yung building ko, maglalagay ako 13th floor tapos doon ako mag-uopisina. Hindi ko alam kung ano dahilan kung bakit wala silang 13th floor. Hindi ko alam kung ano dahilan bakit wala silang 13th floor. Pero it doesn't matter na. Bottom line sa akin, simple. Hindi ako masyado naniniwala sa pamahiin. Ayaw ng Diyos yung mga pamahiin yan. Ayaw ng Diyos yung mga pamahiin yan. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Sorry to say. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Kung naniniwala ka man dyan, then that's your personal belief. Hindi kita pinakikialaman na maniwala dyan. Pero ako personally, I would rather believe in my God. Ganon kasimple. Okay, next question. Gail, go. Ano ba talaga ang kahalagahan ng kabataan sa lipunan? Ang kabataan ang susunod na lahi ng Pilipino. Sobrang importante ng kabataan. Nakita mo, kaya nga ang target na kausap ko, puro kabataan eh. Bakit? Kasi sila yung susunod na mag-fill in nung gap nung mga taong matatanda na namamatay na o tumatanda na at hindi na kayang gampanan yung trabaho nila sa lipunan. Yung kabataan mismo, kung ano kahalagahan nila sa lipunan, basic, sila yung susunod na lahi nung mga taong matatanda na ngayon. Sila yun. Kaya nga yun ang gusto kong maabot eh. Tangina, wag kayong mag-settle na puta. Maganda lang yung suso mo, maganda yung pekpek mo, makinis ka, magaling. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Dati, there was a time in the past, pinagmamalaki nating mga Pilipino yung talino natin. Rizal, di ba? One of the greatest in Malayan race, si Jose Rizal. Minsang panahon, pride and glory ng mga Pilipino, talino nila. Ngayon, ang pride and glory ng mga kabataan, putang ina yung sexual performance nila sa kama. Woo! Tang ina. Hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto nyong nilalato-lato yung alam mo, yung putang ina, yung boobs mo, yung puwet mo nilalato-lato mo sa internet. Ay, naku. Hindi ko maintindihan kung ano na nangyayari. We have too much freedom in this country that we are no longer using the freedom for the betterment of the society. Yun ang problema natin yun. Yun ang problema ng kabataan yun. Sobrang importante ng mga kabataan kasi sila yung susunod na lahi ng Pilipino. Pero ang hindi maintindihan ng kabataan, yung responsibilidad that comes along with it. Wala na masyadong responsibilidad sa mga kabataan eh. Bakit wala responsibilidad? Kasi yung mga magulang nila hindi na rin marunong magturo ng responsibilidad. Yun ang problema na ng mundo ngayon. Yung mga magulang, puta, nasisira na yung basic principles na dapat tinuturo mo sa mga anak mo kasi ikaw mismong magulang, nag-aanak ka na lang nang hindi mo alam kung ano ginagawa mo rito sa mundo. Wala kang purpose. Gusto mo lang mapakain yung bunganga mo at saka yung mga anak mo, tapos pinapatapon mo yung mga anak mo sa isang institusyon ng gobyerno o private institution kung tawagin eskwelahan. Tapos iniisip mo matututo sila ron ng lahat ng bagay.
yung obligasyon na magturo ng dignidad, yung obligasyon na magturo ng taba ng utak, yung obligasyon kung paano maging mabuting tao, dapat magulang ang nagtuturo, hindi yung puki ng inang eskwelahan. Eskwelahan kayang magturo kung paano maghanap buhay. Eskwelahan kayang magturo ng mga research and developments. Sobrang daming kayang ituro ng eskwelahan. Pero yung basic principle, dapat ikaw na magulang ang nakakapagturo sa anak mo. Tamad ang mga magulang ngayon. Tamad. Yun yung dahilan kung bakit nilabas ko yung mukha ko sa social media. Kasi pag nakita mo nangyayari sa squatters area, putang ina, wala nang nagtuturo ng mga bagay na basic dapat. Paano ba maging mabuting empleyado? Ba? Maghahanap buhay ka, ang trabaho mo tatlo. Yung regular routine mo, na regular mo nang iniikutan at ginagawa mo yan, na dati naman na pinapagawa sa'yo yun. Pangalawa, yung pinapagawa ng boss mo na wala sa regular routine mo. Pangatlo, magmalasakit ka naman sa boss mo. Tao rin yan. Minsan nilalagnat din yan. Kapwa-tao mo yan eh. Hindi mo pa pagmasal-malasakitan minsan. Mabilan mo man lang ng Biogesic, gasino lang naman ang presyo ng Biogesic pag nilalagnat yung visor mo. Diba? Wala kang pakialam kasi sa boss mo. Yung pakialam mo, yung bunganga mo lang, mapakain mo lang, mapainom mo lang yung sarili mo, yung anak mo lang importante, yung bulsa mo lang importante. Pero yung boss mo, tangina, hirap na hirap i-manage ka. Hirap na hirap mag-utos sa'yo ng kahit na ano. Kasi puta, pumapalag ka. Diba? Yung mga basic principles, hindi na ngayon natututunan eh, ng lipunan, na dapat sana magulang nagtuturo niyan eh. Nak, hanap buhay ka. Nung hanap buhay na marangal, wala kang tinatapakang kapwa-tao, wala ka nasasagasaan. Nak, pag nasa bahay ka ng ibang tao, you represent my name. Huwag mong ipapahiya yung pamilya natin pag nasa ibang bahay tayo. You have to act appropriately. Dress yourself well para ginagalang ka ng mga tao. 2:9 ng unang Korinto, mga babae magsigayak na maining damit, may katimtiman at hinahon. Ba? Matuto naman tayong huminahon sa mga sarili natin. Babae ka o lalaki ka, i-appropriate mo yung damit mo sa lugar. Basic principles yun eh. Maging magalang ka. 'Di ba? Na pagka matanda ang kausap mo, wag mong sinasagot-sagot, wag kang bastos. Bakit? Naunang mabuhay sa iyo 'yan. Hindi na mahalaga kung gaano kabobo yan. Mas maraming pinagdaanan yung matandang tao na yan kaysa sa'yo. You have to understand seniority. Na sa mundo, hindi tayo pantay-pantay. Akala mo lang pantay-pantay tayo kasi sinabi nung kung sino mang poki ng ina na sabi, sa mata daw ng Diyos, pantay-pantay tayo. Totoo yun. Sa mata ng Diyos. Pero hindi ka Diyos. And you have to understand seniority. Matuto kang rumespeto sa mga nauna sa'yo. Matuto kang rumespeto sa mga mas matatanda kaysa sa'yo. Hindi na pinag-aaralan yan ngayon eh. Kaya kita mo, mga bata ngayon, puta basto sa mga bunganga. Walang respeto sa mga matatanda. Walang galang. Kung makasagot-sagot, akala mo, mas matanda pa sila ron sa matanda eh. Diba? Ang sarap patawin ng lato-lato sa mata eh. Pitikan mo ng lato-lato, puki ng inakang hindi ka marunong lumespeto. Kung hindi rin lang naman magulang mo magtuturo ng respeto sa'yo, puta ako na lang. Diba? Pero joke lang yun. Kasi baka seryosohin na naman ng mga puki ng inang basher. Na mga taong puki ng ina, hindi ko maintindihan kung anong mga picture yung mga pinaglalabas nyo sa fake account ninyo. Na, alam mo, isa pa, huwag kang masyadong matapang kung di mo kayang panindigan. Diba? Yung mga iba gumagawa ng fake account para murahin yung kung sino mang social media influencer o makapag-bash ng kung sino man. Ang tapang mo, hindi mo naman kayang panindigan eh. Tapos pag nakaharap mo yung tao, kimi naman ang balikat mo eh. Diba? Huwag ka masyadong matapang. Alam mo, yan ang problema ng mundo eh. Yan ang problema ng mundo ngayon. Ang mundo napupuno ng mga kabataan na ang tatapang sa social media pero hindi kayang panindigan pagharapan. Hindi na tayo marunong makipag-usap ng maayos sa kapwa-tao natin. Yung mga basic principles sana, yun sana tinuturo natin sa kabataan. Ang problema, mga magulang, wala na, butata na rin sa panahon ngayon eh. Wala nang matutunan galing sa mga magulang. So sige na, kahit hindi tama, kahit hindi naman nararapat, ako na lang ang magtuturo sa mga kabataan na dapat yung matutunan. Tangina. Pero alam mo, importante sa lipunan ng mga kabataan, kung walang kabataan, wala ka na rin kinabukasan.
Ganun kasimple yun. Ilang negosyo yung bumagsak bago mo na-achieve yung current na... Lahat naman ng negosyo bumabagsak every now and then. Lahat naman, lalo na nag-pandemya, tangina, dami negosyo na wash out eh. Diba? Lahat ng negosyo every now and then bumabagsak. Hindi naman lahat ng pagkakataon panalo ko eh. Marami rin akong talo. Pati nga sa pag-ibig, talo rin ako eh. Nung una, ngayon lang nanalo eh. Paano mo dinampot yung sarili mo nung bumagsak yung negosyo? Para, ang buhay parang bisikleta. Para manatili kang balanse, you have to keep going. Paabante lagi. Di ka pwedeng huminto. Bakit? The sooner na huminto ka, ma-out of balance ka. Tignan mo, karamihan ng mga depressed, humihinto sila eh. Meron kang end goal. Kung meron kang end goal, dire-diretso lang hanggang marating mo yun. Pag narating mo na yun, and then another uli, hanggang sa makarating ka sa lahat ng end goals mo, tapos you will meet your end. Makikita mo na dun yung kamatayan mo sa bandang dulo. Persistence. Ganun ka simple. Huwag na, okay, sige, good, natanggal ka sa trabaho. Congratulations, ano naman? Lahat naman ng tao natatanggal sa trabaho every now and then eh. Nakaraming beses din natanggal ako, siraulo rin naman ako eh. Nung empleyado ko, may mga employee ako, may mga employer ako na inayos ko yung trabaho ko sa kanila. May mga employer din naman ako, tinarantado ko employer ko eh. Sino ba naman malinis, yung totoo? Diba? Kaya ka natanggal sa trabaho kasi may ginawa kagaguhan eh. Diba? Or nag-retrench sila eh. Pero one way or the other, alam mo naman sumasablay naman lahat ng tao. Wala naman taong puta 100% okay na okay lahat ng statistics mo. Diba? Sisat mo kompleto. Puta, AHT mo maayos. Diba? See? Wala namang walang taong habang buhay maayos lahat ng bagay tungkol sa'yo, tungkol sa negosyo mo, tungkol sa hanap buhay mo. One way or the other, bumabagsak ka. One way or the other, umangat ka. It's just a matter of persistence. Tuloy-tuloy lang. Ganun kasimple ang buhay. Okay, sige, ayos. Bumagsak ka. Nakipag-break sa'yo jowa mo. O, edi, ayusin mo na muna yung puso mo. Baka naman ang dahilan kung bakit nakipag-break sa'yo yung jowa mo dahil may sira ka sa ulo. Diba? Hinahataw mo siya o sinasaktan mo siya o pinaiiyak mo siya regular. Diba? Baka yun ang dahilan kung bakit iniwan ka. Diba? O, so ngayon, ano ngayon yung mga bagay na hindi mo gusto sa sarili mo? Ano rin yung mga bagay na gusto mo sa sarili mo? Pipihitin mo ngayon yun. Pihit lang ng pihit. Hanggang sa maging mas okay ka kaysa kahapon. You're only in competition with yourself. Ang problema lang kasi kaya ayaw mong bumalik sa wala, simple kasi yung konsepto eh. Importante kasi sa'yo opinion ng iba. Pero the sooner na hindi na importante sa'yo opinion ng iba, the sooner that you can focus on your goal. Makakatapak ka na uli kahit baby steps lang. Yung iba kasi hindi na nila matanggap eh. Bumagsak sila, ang lalim, ang dami nilang utang. Hindi na nila matanggap yung sarili nila, nagpapakamatay na lang yung iba eh. Diba? Pero maghanap buhay ka ngayon. Huwag mo lang tatakbuhan yung mga utang mo. Huwag mo tatakasan. Pasensya na, nasira ako ngayon eh. Kasi, alam mo yun, hindi ko kasi gusto yung nangyari. Diba? Siguro naman kung ikaw naman yung malagay sa posisyon ko, parehas lang naman siguro tayo. Wala talaga ako ngayon eh. Wala ako ilalabas ngayon eh. Pero maghahanap buhay ako. Tapos kada susweldo ako, babayaran kita utay-utay, unti-unti, hanggang sa matapos kong bayaran. Pero kinakausap kita ng maayos kasi naiintindihan ko na agrabyado kita eh. Naiintindihan ko na atrasuhan kita eh. Malaking pera yun nasa akin ngayon na dapat nasa iyo, na sana pinakikinabangan mo at ng pamilya mo. Pero nasa akin naipit na wala. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto yun. Walang may ganong gustong mangyari. Ngayon, ang gagawin ko, maghahanap buhay ako, magtatrabaho ako. Dahan-dahan, utay-utay, unti-unti, babayaran ko. Hanggang sa matatapos ko yan, pangako ko sa'yo, matatapos ko yan. Every time magkakaroon ako ng 13th month pay, dadagdagan ko pa. Pasensya ka na talaga, hindi ko lang talaga sinasadya. Sana matanggap mo. Gano'n ka simple. Tapos, trabaho ka uli, empleyado ka uli. Doon din naman ang punta mo eh. Magnenegosyo ka, tatambak mo yung sarili mo sa utang, lulubog mo lalo yung sarili mo. Tangina, napakarami nang namatay dyan sa utang-utang na yan. Ang dami nang pinatay, ang dami nang nagpakamatay sa utang-utang. Huwag mo ilubog ang sarili mo, maghanap buhay ka. Tapos yung pinaghanap buhayan mo, pag marami ka ng kinita, yung parte nun, hindi lahat, yung parte nun, yun ngayon ang gawin mong pang negosyo ng iba. Diversify mo na pag marami ka ng kinita. Ganun kasimple ang buhay, brother. Huwag mong pahirapan yung sarili mo na tangina dapat pinipilit mong talunin yung napakalayong pangarap mo. Hindi tinatalon yan. Life is a marathon, not a sprint. Ganun kasimple yun. Yun ang sagot ko lang sa tanong mo. Hindi ko maalala kung ano yung tanong.